Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga ano. Good morning. Mayong buntag. Maupay. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa itong mga suking atig paminaw dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Mayong buntag og maupay nga aga sa itong mga kaigsunan diha sa probinsya sa Leyte, Samar, Eastern ug Northern Samar. Og mayong buntag sa probinsya sa Biliran. Sa Luzon, magandang morning. Sa kalatibukan sa Kabisayan ug Mindanao, akong sublion, maayong buntag kanatong tanan. Og sa ato sa mga suki abroad, good morning, good afternoon, and good evening. Og sa katibukan gyud nga nagatuto karon sa atong programang Good Morning Eastern Visayas, welcome sa line of sab nga edisyon karong adlaw nga Martes, Hulyo 22, nining nga programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Sangan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras ug sa tong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban karong adlaw, Jevic Epis. And ato sa bakauban ang atong sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Pinaagi ni Ate Daisy Blizar sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Pinaagi sa atong acting station manager Sir Jean Navilon. At oras alas 8:04 na sa buntag o karon. Ato nang makauban ang ato mga sister station para sa paghatod sa mga pasiunang impormasyon. Kumusta kang update sa panahon? O guban pa mga kalabuan nga sa mga kalungsuran nga sakop gyud sa nagkalain nga istasyon dinhi sa Rehiyon 8. And by the way, ato sa makauban si Ma'am V. Gumban gikan sa Philippine Information Agency para karong adlaw nga Martes. Ato unahon para sa iyang pasiunang impormasyon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, DYES, pinagi ni Ate Daisy Bilizar. Ate Daisy, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Ate Daisy. Kami ata, Didi. Alright, magandang morning. Okay na? Yes, good morning, Ate Daisy. Okay, loud and clear. Okay, again, thank you. Good morning, Jevic. Nga sugad man natin imo mga kaupo dida naman ha Radyo Pilipinas sa sugod Southern Leyte ha pangunguna hita aton station manager Sir Dodens Alaras. And good morning kan ESM Jean Navilon and Radyo Pilipinas sa Calbayog naman ngan magiging kaupo ta no iton Philippine Information Agency Eastern Samar pinaagi kan Miss V Gumban para iton aton pan Tuesday nga edition. July 22, 2025. Taramdan, good morning Eastern Visayas. And Jevic, Jean, kahimtang iton amon panahon didi, unahon ko nila. Madalumdum iton amon panahon, darahit madampog nga kalangitan. Ngani, tipakadi ako opisina past 7 a.m. Yan nga aga. Ano amo in natarihte iton ba nga isaktula nga kaulangan ka nga magdarahin pa yung para diri ka naman para diri ka ba maoranan. And tikang kakulop kadlaw naging madampog gihapon na namon kalangitan pero waray makusog nga mga paguran so far basaran aton na experience. Sa pagtaga kuryente naman may ada abiso aton Eastern Samar Electric Cooperative para 1 hour nga power interruption kaninan alas 6 nga daton ka alas 7 pero aba daw waring nga ni pag 1 minute amon na abat nga parang nagtripla aton amon kuryente and then balik na pod nakasked nga power interruption unta kay may adabubuhatan nga maintenance activities along Borongan Kinapundan 69 cable line. Sumalapah ito National Grid Corporation of the Philippines so tanan nga amon substations didi affected pero sa rin ko pa madali ilaw wari nga ni pag 1 minuto amo ay nakabalik aton amon kuryente didi. So we're hoping magdedoro-diretso liwat iton serbisyo elektrisidad iyan naman nga adlaw kay waray naman lain pang advisory para pagparing iton kuryente. Pag taga tubig didi syudad iton Borongan waray water advisory interruption iton Borongan Water District so far waray kami nakarawat dili nga impormasyon nga communication lines waray problema hiton na linya komunikasyon hiton bugos nga probinsya ton Eastern Samar basta may ada kala load nga hinbayad iton imo subscription yon daro-diretso adton imo pakagamit aton imo mga gadget. Peace and order situation nagpapabilin nga mahimyang in general iton sitwasyon iton bugos nga Eastern Samar. Salamat ito na amon mga tagapagbantay iton Philippine National Police iton Philippine Army nga nagmimintinar hiton kahimyangan and syempre kooperasyon naman hiton na mga istihanon. And congratulations gusto namon ipaabot ito na amon paglamano nga duha nga police officer hiton Maslug Municipal Police Station didi Eastern Samar ginpasidunggan hira kakelep nga adlaw dito naman Police Regional Office 8 Camp Roberto Kang Leon darahaton ira dedikasyon trabaho ngan samtang lain pa nga sitwasyon didi ngayon naglabay nga weekend pira damo nga amon mga magturot do haylaro man Eastern Samar Division amon igim pailaro men leave out nga orientation ngan seminar bahin hini nga enhanced K-12 curriculum implementation. So didi itohan naglabay nga weekend pero haton amon mga magturot do wari ni ragod ma-enjoy aton ira Sabado ngan Domingo nga adlaw kay nakadihira syudad hiton Borongan para hining seminar. Pangandaman ini hiton Department of Education Eastern Samar Division implementation hining enhanced K-12 curriculum. And congratulations 30 naman nga mga estudyante high school haunom nga munisipalidad dito Eastern Samar amoin qualifier o nakapasar haton 2025 DOST SEI examination nga gindumar haton April 5 and 6. So kagagawas la haton na anunsyo tikang naman hito na DOST Eastern Samar. And bueno, Jevic and Gian para headlines sa mga balita nga nahikay hiton Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw Martes, July 22, 2025.
Ordinansa nga nag-aamindarhan direkta ayuda program, appropriation ordinance, kantidad 4.7 million pesos. City Information Officer appointment ni Mr. Agas, upod han ginparigun han konsiho ha syudad han Borongan. Samtang TESDA ginpapakasug ang devolution han mga programa ha mga stakeholder. Local government units ginaaghat nga maging kabakyang ha paghatag in skills training. Department of Health ta Eastern Visayas mahugot nga nagpahinumdum ha publiko kontra han hand, foot and mouth disease. House Minority Libanan nagsalawa din resolusyon na Kongreso pagsaludar kan Pacquiao ha iginhatag nga inspirasyon durante hanlaban kan Barrios. Samtang hirnangan Yambaw mga kandidato pagkadirektor haborongan nga distrito hiton Eastern Samar Electric Cooperative. So Jevic and GNV ang detalihan na mga balita tikang di Radyo Pilipinas Borongan amon ipapahat ha second round han taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dagan kayong salamat Ate Daisy Bilizar og sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Amping-amping kita kanunay. And sa oras nga alas 8:12 sa buntag, atong makauban ang atong sister station, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, pinagi sa atong acting station manager, Sir Jean Navalon. Sir Jean, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, daghang salamat kauban na kasamang Jevic. Good morning diha sa iyo sa Sugod Southern Leyte, DYSL Sugod Southern Leyte, sa pagmaulo ni SM Dindo Alaras. Ug sugod man kan kaupod Daisy nga sa Borongan, sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan, sa pagpangulo ni SM Station Manager Ruth Abunda. Good morning liwat sa nato na mga kaupod si KPCO Vigo Bansan, PCO Eastern Samar. Dili sa sudad sa Kalbayog, maupay man ang panahon, madurudampog na naniniguro nga makasirip si Haring Araw pero dirigod kay madampog dili sa Kalbayog City. Pero diri ma-oranjin. Talagsa lang nga pag inuran, tikang kanina nga kaagahon. Pero hasta yan na, umundang na, waray na uran-uran, kaupod Daisy. Sa pagtaga-tubig, waray anunsyo ang Kalbayog Water Company. Sa magamaga water interruption, diretso ang baloy sa serbisyo sa tubig dito sa Kalbayog Water Company. Papahibaro sa Kalbayog Water nga nakapasar pala ang Kalbayog Water sa tinuig na DOH water quality. Salit mga kasiguro sin malimpyo ng talwas na tubig ang ngatanan. Tulad kay nakapasar ang Kalbayog Water sa annual DOH Water Quality Audit sila bago. Kalbayog Water passes annual DOH Department of Health Water Quality Audit ang youth. Kalbayog Water, usa nga operating unit sa Marino Water Philippine Ventures, ang naghatag water ng wastewater services nga sa Kalbayog City, once again demonstrated its unwavering commitment nga sa water quality and public health. Sa nini naging mailampusan nga nakapasar sa annual on-the-spot audit sa
Air Water Quality Testing Laboratory in dumara sa Department of Health with no deficiencies noted. So, congratulations Calbayog Water Company. Sa pagtaga-kuryente, waray abiso sa nagkuuno nga waray mga scheduled power disconnection. So, diretso serbisyo sa tubig sa serbisyo sa kuryente sa Melco 1 diretso waray di notice sa power interruption. Nagpapahibarula sa Melco 1 para sa era 43rd agma. Notice of 43rd Annual General Membership Assembly and 5th State of the Electric Cooperatives Address sa atong tinahod ng mga member consumer owners, MCOs, ang distrito sa Pinambakan, Calbayog City of Quinto, Santa Margarita, Almagro, Santo Niño, ng Tagapulaan. Yan ang Sabado, pagbubuhaton ang atong ikatulo, ang last na sequential agma ng SECA sa CTC Assumption Province Gymnatorium. Yan ay ning Hulyo 26 Sabado. Registration na nasugi sa naga nganto alauna sa kulop. Ang programa matikang alauna sa kulop nganto alas 5 sa kulop. Para sa MCOs sa Pinambakan, Calbayog City o Guindo, Santa Margarita, Almagro, Santo Niño, ng Tagapulaan, ang nasabing asambleya ang higayon sa kooperatiba agud na report sa mga MCOs ang operations sa naglabay nga tuig 2024 ng sa mga bagong polisiya o programa sa naton kooperatiba. Ang agenda, renewal of Melco resolution approving the application for franchise approval of 20 MVA Raymang Substation and 69 kV line emergency project. Na penalties for illegal reconnection, penalties for illegal use of welding machine, penalties for power line obstruction or interruption. May na kita ongoing ng mga pre-registration sa Melco 1 offices sa Karayman ng Kapokan. Yan sa kada district na good maging masayon na natin pag-registro sa mga piksa sa agma. So, amod to na paibaro sa Melco 1 na para sa itong mga balita, mga headlines na lalabay niyan sa Good Morning Eastern Visayas sa second half. MFRP kasidungog sa barangay gintilala ang mga outstanding public servants sa Santa Margarita, Samar. Basic Sign Language Training gindumara sa Butusan Palapag, Northern Samar como parte sa pagsalinurog sa National Disability Rights Week 2025. Duha nga ospital sa Northern Samar magsiserbi nga bag-o nga HIV treatment hub sa Region 8. Samar State University ng LGU at Manugan kinlansar unusan nga literacy program para sa mga kabataan ug kag-anak. Amo to atong mga headlines, mga detalye katukiban yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa imo Outlook TV. Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat Sir Gene Avilon ug sa itong mga kaubanan diha sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Calbayog. And para usab sa mga balitangan andam ni Ma'am V. Gumban sa Philippine Information Agency Eastern Samar, DSW naglunsad hin siyahan nga school-based youth development session hasyudad hiton Borongan. Tingog party list nagpadangat hin bulig pinagihan DSW Food Assistance Program habuntog hiton San Policarpo. Serbisyo karavan nakabulig hagatos gatos nga mga residente haduduha nga hirayo nga bugtong hiton na Salcedo.
So atang iunya kay atong ihatod ang detalye no sa mga balita nga naandam o giandam ni Ma'am V Gumban sa PIA Eastern Samar. And para usab sa update diri sa probinsya sa Southern Leyte, ato nahon kahimtang sa panahon. Sa kasamtangan, wala nagpakita ang haring adlaw and ano nagyoy-baga nga panganod sa kaunangan nga posible na usab magdala og uwan karon nga buntag same sa nahitabo kagahapon. So posible gyud nga dili magpakita karon ang haring adlaw karon nga adlaw. Gumikan gihapon kini sa epekto sa habagat kay mao man kana apektado man ang ato nga lokalidad or dinhi sa ato nga rehiyon gani sa kauluhan no. Grabe gyud ang nasinati nga uwan nagbaha na gumikan usab sa epekto pod ni Krising napay duha ka low pressure area nga gitutukan sa buhatan sa pag-aso. So atong iampo mga kaigsunan nga dili unta mahimo gyud nga bagyo ug dili kita maapektuhan sa naasoy nga daotang panahon. Samtang sa lain pa nga update kabahin sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative kun Suleco walay gipagawas nga scheduled power interruption para karong adlaw gani hangtod na karong adlaw nga Biyernes, and hopefully wala ang mga emergency power interruption kay magka problema gyud ang ato nga mga kaigsoon gani kagabi diha may pinakalit nga pagapawong sa kuryente sa Maasin area hinoon na giklaro sa Suleco nga dunay problema gamay sa ilang mga poste or linya sa kuryente. Hinoon dali ra nga nasulbad sa nasoy nga electric cooperative. Diha sa 5th District sa Leyte sa lungsod sa Matalom, Bato, Hilongos, hindang o inupakan payon na dito sa dakbayan sa Baybay. Din ang naga-supply sa kuryente ang Lieco 4 nagpasabot nga dunay scheduled disconnection labi na sa mga miyembro konsumidor tag iya nga wala pa nakasettle sa bill sa kuryente sa bulan sa Hunyo. So giawhag ang mga katawhan nga ato na isettle ang ato nga bill sa kuryente para dili kita magka-problema, dili kita maputdan, and dili kita makabayad og additional penalty or fee sa naasoy nga electric cooperative. Sa lain pang update arita sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter kagahapon nagmalampuson ang gipahigayon nga mass blood donation sa Philippine Red Cross nga panguluhan usab o gisuportaran sa Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO, and gipasalamatan gyud ni Sir Jonas Maco ang administrator dinhi sa Southern Leyte Chapter sa ang tanang mga kapulisan nga ni suporta sa naasoy nga kalihukan. And gipasabot usab ni Jonas Maco nga karong simanahado na pay naka-schedule nga susamang kalihukan. Like for example, ang mahitabo karong adlaw, July 22, adunay mahitabo nga mass blood donation diha sa lungsod sa Libagon. Inagka July 23 ugmang adlaw adunay mahitabo usab nga mass blood donation sa lungsod sa Sugod. And ika July 24 adlaw nga Huwebes ang lungsod sa Macrohon magpahigayon usab og mass blood donation. And pasabot na sa Philippine Red Cross nga hangtod pa sa katapusan nga buwan gyud karong tuiga aduna gyud naka-schedule na nga mga mass blood donation, and ilang gyud gipasalamatan ang mga partner LGU apan usab ang mga partner nga mga organisasyon, mga partner nga mga grupo nga nisuporta o musuporta pa sa ilang kalihukan para aduna tay igong supply sa dugo para gyud dali nga makahatag ngadto sa mga nanginahanglan labi na katong abonuhan og dugo. And kagahapon di ay atong sa gipahigayon nga mass blood donation sa SLPPO gipasabot ni Jonas Maco nga aduna gyoy gihatag nga pundo ang provincial government para libre ra ang processing fee sa dugo, and wala po'y bayran ang ato nga mga kaigsunan labi na dinhi sa Southern Leyte nga nanginahanglan og dugo kay kun mangayo ta og dugo sa Philippine Red Cross na magyunay bayran nga processing fee kay ilam na nga i-check pa ang dugo, and gipasabot nga dili na bayad sa dugo kundi para na sa processing fee. And giklaro sa ni Jonas Maco sa Southern Leyte chapter nga libre ra tungod kay na may gihatag nga pundo ang provincial government. And dili lang kana para karong tuiga kundi sa nakalaway pang mga tuigan nagahatag na gyud og pondo ang provincial government para sa naasoy nga
programa sa Philippine Red Cross. So ato yung suportaran. Southern Leyte yan, Jevic, whole of Southern Leyte, yung libre yung processing fee. Yes, Ate Daisy, basta kay aga ni apil pod sa apil dito sa tibok Southern Leyte, apil ang Pacific Panaon, Sugod Bay og sa Basin area. Mao gyud ni ang programa Ate Daisy and Sir Jean nga naay gihatag pundo ang provincial government kay mao lagi ni kay kaniadto mga katuig nakalabay nga mga katuigan nga wala pa gihatag pundo ang provincial government, magbayad gyud og 1,500 gani ang uban pod na 2,000. So para dili na magbayad Ate Daisy. Kami didi 1,800 na yung processing. Okay. Oo. So, dili siguro parehano ang bayad. Gani, baguhay pa lang pod mi, nakapangayo og dugon dito sa Dakbayan sa Ormoc. Same pod, 1,800 ang ilang bayad natin Daisy. Pero sa una, sa Southern Leyte, naalang sa 1,500. Pero good news lagi karon kay wala na bayran. Basta lang na ay available nga dugo. Maupo na ang gipasabot karon ni Sir Jonas Mako sa tanan nga mga kaigsunan mga kapamilya nga nanginahanglan og dugo, ilang hatagan and ilang pod gipasabot nga mas maayo og napod sila dala nga individual nga mo-donate og dugo para mobalik baka na bang ay mapuli pod sa ilang gikuha nga dugo gikan sa Philippine Red Cross. So ato lang tabangan pod kay dako jud nagtabang sa ato nga mga kaigsunan nga natay igong supply sa dugo dinhi sa ato nga probinsya. Ang ganda ng sitwasyon niyo dyan, Jevic. Ang ganda. Kasi dito sa Eastern Samar, mga ano lang, yung municipal o yung city government ng Borongan, at least yung city government ng Borongan, yun, sila yung pumasok sa Blood Samaritan Program ng Red Cross. So yung mga Boronganon, pag sila yung nangangailangan ng dugo, wala nang bayad sa screening fee. And then meron pa din ilan-ilan lang na mga munisipyo yung pumasok din sa ganung program ng Red Cross, pero the rest wala. So nagkakaproblema yung mga nagkakaproblema yung mga pasyente na yung sa ilalim sana ng operasyon kasi kung minsan yung kailangan ng nadugo 3 bags. Yes, oo. So 3 bags at 1,800 mabigat na yun. Correct. Lalo na kung mahirap na pamilya yung mayroong pasyente na kailangan ng dugo, di ba? Mao gyud. So dako gyud og tabang and hopefully sa uban pod nga mga lugar siguro masunod ang programa sa provincial government kay naman siguro daghang pundo pa Ate Daisy and Sir Jean sa ato nga mga provincial government and siguro ang matag LGU pod mangita po pundo para makatabang kay mo lagi ni importante gyud pod nga atong suportaran kining kabahin gyud sa dugo or kini bang processing sa dugo kay mahal-mahal malagi and matud pa pod sa Philippine Red Cross dili man pud kaya nila Ate Daisy ug Sir Jean nga ilibre kay wala po sila igong pundo para kini bang mo abaga sa kining processing fee gani kay kining ilang kining pagpahigayon o mga mass donation is makagasto man gani pod sila and pasalamat po sila sa mga LGU nga mo sponsor kay malibre ang ilang pagkaon o guban pa nga panginahanglan kung mo bisita sila sa lain-lain nga mga lugar. So ato pasalamatan ang provincial government sa Southern Leyte sa pagpanguna ni Governor Damian Mercado o Vice Governor Milay Mercado sa ato nga na po ka mga board members 5 sa 1st district o 5 sa 2nd district sa ilang yun nga paghatag og igong pundo para sa nasoy nga anindot nga programa dinhi sa probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:29 na sa buntag. O para sa mga headlines dinhi sa Southern Leyte. Ang PLGU Southern Leyte naghatag og 4 million pesos nga assistance sa Philippine Red Cross para sa libreng blood processing fee. Mananagat luwas nga nakauli human na respondihan sa rescue team sa lungsod sa San Juan. Usa ka amahan oy gipatay sa iyang anak dinhi sa Sugod Southern Leyte. At agiun niya ang detalye. Mga beneficiaries sa 4P sa Silago gipaubos sa capacity building session and usa ka parcel sa marijuana gitugyan sa usa ka concerned citizen ngadto sa kapulisan sa Hilongos.
Leyte. So atagi ang detalye sa mga balita nga naandam sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borogan ug ang mga balita nga nahikay sa gikan sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Ato oras, alas 8:30 na sa buntag, bubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, humalang niining mahinundanon nga pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nagpadayon gyapon kamo nagapaminaw og nagatutok sa tunga programang Good Morning Eastern Visayas. Nga inyo nilunggan dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Radyo Pilipinas sa Calbayog, Radyo Pilipinas sa Borongan. Karong adlaw nga Martes, Hulyo 22, 2025. O karon ato nang pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita. Ato nahon ang report diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sutro nga salamat Jevik nga naparahan na mga balita ng Hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Yan ang adlaw Martes, July 22, 2025. Siyahan ordinansa nga nagaamindarhan direkta ayuda program appropriation ordinance kantidad 4.7 million pesos. City Information Officer appointment ni Mr. Agas upod han ginparigon han konsiho han syudad han Borongan. Ang detalyihan report ikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni State Vice Mayor Emmanuel Tresongkon gindumara nga ikaapat nga sesyon ng 7th Sangkot ng Panglungsod ng Syudad ng Borongan ng Lunes, Sonyo 21, ngagimbuhat SP Sessional ang syudad.
o pwedeng gintratahan konseho ang pag-aprobar third and final reading ang naging proponer nga ordinansa, an ordinance amending certain provisions of the Directa Ayuda Ordinance sa Borongan City to increase the student allowance and clarify the eligibility requirements nga panguna iginduso ang Committee on Finance nga chairperson ni SP member Attorney Kathleen Jean Kainday. Kimparig na liwatan mga magbaralaod ang appointment ni Mr. Vittorio Ignacio Sagas como City Information Officer han LGU Borongan. Inaprobahan pa itong appropriation ordinance kantidad ding sobra 4.7 milyones de pesos sa gudmapunduhan ang masnod nga kagrastuhan, payment of wages sa ilarom and executive services, kantidad ng 3 milyones de pesos, payment of wages charge sa ilarom hadtong environment and sanitary services nga nakantidad in sobra 1.2 milyones de pesos, ng payment and wages nga naka-charge luwat ay ilarom hadtong security services, kantidad in sobra 552,000 pesos. Nga isa pang appropriation ordinance ang ginaprobaran, kantidad din sobra 1.6 milyones de pesos para konstruksyon ng concrete flooring, concrete stairs ug railing sa San Mateo National High School ay gaapunte Elaruman School Building Capital Outlay account. Igimpasaliwat ang resolusyon nga nagahatag ng otoridad the local chief executive nga mag-apply ng Special Forest Land Use Permit sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO para hibakong Sea of Clouds and Nature Park Project of the local government unit of Borongan basin ng request and buhatan ng city mayor. Samtang igin-refer ha Committee on Laws and Rules na chairperson ni SPM ABC President Shen Ibarvia ang pagripaso ang 2025 barangay annual budget kan barangay Kanhaway ug ang pagripaso ang ordinance number 2 series of 2024 ang barangay Kanlaray nga ang titulo ang ordinance adopting the city ordinance number 152 adopting the City of Borongan Animal Regulation and Control Code of BARC within the jurisdiction of Barangay Kanlaray para sa Bagong Pilipinas, South Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Sok Aberia. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. MFRP pasidungog sa barangay ginkilala ang mga outstanding public servants sa Santa Margarita Samar. Sa detalye, adiyan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Ginselebrar ang kausugan sa lokal nga panggobyernuhan sa Santa Margarita Samar, pinaagi sang ginbuhat ng MFRP pasidungog sa barangay 2025. Katuyanan sa aktibidad ang paghatag dungog sa mga barangay ngan individual nga nagpapakita sin matinud-anon ngan epektibo nga pagserbisyo sa komunidad. Gintagan sin pagkilala ang mga barangay nga manilampuson nga nakapagpatuman mga programa, serbisyo pansosyudad ngan maupay nga practice sa grassroots governance. Ginpasidunggan luwat ang mga barangay sekretary nga matinumanon sa ira mga responsibilidad. Ang pasidungog sa barangay usang inisyatibo ilarom sa Municipal Full Recovery Program MFRP nga nagtutuyo mapahataas ang kalidad sa liderato ng serbisyo sa barangay level. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. DSWD naglunsad hin siyahan nga school-based youth development session ha syudad hiton Borongan. Para sa detalye na report ni Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas, report. Kakatuyuanan nga pabaskugon ang partisipasyon ng kabataan ng komunidad, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program hapagkipagsumpayan han kaapilo ha pag-aradman in malampuson nga naglunsad han siyahan nga school-based youth development session ha barangay Binuwangan didahan Hulyo 18. Hailarom han tema nga pagpadayon han interesan kabataan na pag-eskwela ang aktibidad in ginantenderan han mga estudyante tiking grade 7 nga to grade 12 para inusa ka adlawin sessions nga pagpahamtang hinadbukasiya. Kaparte inihan mas haluag nga programa han kaapilo ha pag-aradman nga nagtutuyo nga maghatag ha youth hin mga life skills nga pag-aghat nga padayon nira nga mag-eskwela. Tuyo liwatan inisyatibo ang pagpahabubo hitong school dropout rate ha syudad.
Ang mga estudyante inakiambit ang mga interaktibo nga edukasyonal nga diskusyon mahitungod ang mga isyu nga apektado ang kabataan, yan naasugad ng adolescent health, katungod ang kabataan, climate change, ganon issue ang online sexual abuse and exploitation of children. Naghatag liwat ang mga partner agencies in mga orientation, bahin ang mga serbisyo ang suporta nga pwede magamit ang mga estudyante. May daghihapon information booth and 4Ps para maghatag in-update ang mga estudyante ng miyembro sa komunidad mahitungod ang programa. Para han health and awareness, ginalukar liwat ang voluntaryo nga HIV testing para mga estudyante nga may edad 15 anyos paigbaw. Ang aktibidad in ginpabaskog pa, pinaagihan proyekto nga Down to Zero, stepping up the fight against sexual exploitation of children, nga ginpapatuman han COPE Inc. o po ang suportahan TDH nga naghataging dugang resources para pagpahapalapad hanibarohan mga partisipante. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ma'am V. Gumban sa imong nga report. Og para sa mga balita diri sa Southern Leyte, PLJU naghatag og 4 million pesos nga assistance sa Philippine Red Cross para sa libreng blood processing fee. Para sa detalye ani ang report ni Miss Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas report. Literal nga wala na'y mabayran ang mga indigent nga Southern Netanyos kung magkuha og dugo sa Philippine Red Cross. Sanglit dili na sila manistil nga mukuot sa ilang kaugalingong pitaka para sa blood processing fee. Kini ang malipayong gipasabot ni PRC Chapter Administrator Jonas Maco sa pagighinabi sa lokal nga media atol sa gihimo nga blood donation drive sa probinsyal nga kapulisan kagahapong adlaw. Mato di Maco, ang probinsyal nga kagamahanan naghatag og 4 milyones ka pesos nga financial assistance sa ilang nga opisina para sa pag-subsidize sa maong nga gasto. Ang mga inisyatibo, gipangunahan ni Southern Leyte Governor Damian Mercado sa suporta na usab ni Vice Governor Milay Mercado o mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Giklaro ni Maco nga libre lamang ang dugo, apan sa naandan, aduna kini bayad nga 1,800 pinakaubos para pag-screen sa dugo nga iabono aron pagsiguro nga compatible og luwas kini sa mga sakit sama sa HIV, syphilis, malaria, hepatitis ug uban pa. Sa dugang balita, gipasabot ni Provincial Board Member Jojo Maraon nga lakip sa mechanics o gitagaan karon og prioritasasyon sa pag-avail sa programa kadto mga indigent ka pasyenteng nagkinahanglan pag-ayo sa maong nga serbisyo. Gituuhan nga maong lakang dako nga ikatabang sa mga Southern Netanyos nga nagkinahanglan pag-ayo sa dugo aron maluwas ang ilang mahal sa kinabuhi. Balita gikan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat, Miss Dalia Abiara Orit sa mga report at oras alas 8:42 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang antes sa namon duga nga balita, adi anay gusto nato ni acknowledge ang pira naton viewers online, Franz Navarrete, Proby, Jean Ross Ubalde, Nympha Bahasan Bagunas Garganta, and Jennifer Gulmatico. Bueno, TESDA, ginpapakasag ang devolution ng mga programa ng mga stakeholder, local government units, ginaaghat nga maging kabakyang kapag hatag in skills training. Ang detalyihan report, ikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ginklaro ni TESDA Eastern Samar Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang ahensya padayon nga nagpapakasaghan devolution strategy han mga programa hini kapanuyo nga mapadukwag pan-akses sa technical nga edukasyon ng kabarangayan pinaagyan aktibo nga partisipasyon han local government units LGUs. Subay sa Section 29, Republic Act No. 7796 o TESDA Act of 1994, may mandato nga ighatag ha LGUs ang mga responsibilidad kapag patuman han mga skills training programs kaniba pa nga functions. Sumalakan Dr. Waniwan ini nga polisiya, ingin kikitaan nga epektibo nga mekanismo base mas mapadukwag ang pag-abotan serbisyo labi na kabaryuhan. Ang Eastern Samar, pinaagyan TESDA, inisa mga nangunguna implementasyon hini nga thrust. Usa mga ehemplo amang Llorente Training Institute nga gintukod 20 anyos na nakalabay kaamuan siyahan nga LGU Run Training Center sa probinsya. Tikang hadto waray na LGU nga nakasunod kapag establisharihin kalugaringan nga pasilidad para sa teknikal nga edukasyon.
Pero han Hunyo 18 hini nga tuig, formal na ginlunsad ang Mercedes Training Institute usang nga moderno nga LGU Run Training Center. Habungtuhan Mercedes, inin may duha ka andana nga pasilidad ngan may mga programa nga ginproproseso para national registration, sugadhan dressmaking NC2 ngan agri-crop production NC2. Ang pagtukod han sentro in ginpadigunan han Ordinance number 7 series of 2023 na nagpapakita han determinasyon han lokal nga pamunuan kapag empower han ira mga tao. Ginpasalamatan ni Dr. Waniwan ang inisyatiba ni LGU Mercedes ngan ginauhag ang iba pa nga LGU sa Eastern Samar nga sundon ang pananglitan pinaagyan pagtukod hin ira kalugaringan nga training centers. Sumalahaiyam may padayon nga koordinasyon ang TESDA habungtuhan Salcedo diin ginpapaabot ang plano ni Mayor Melchor Mergal nga mag-establishar liwat hin LGU Run Training Facility. Pinaagyan devolution, ginalauman nga mas da mga kablas nga mga kabugtuan ang makakabenepisyohan di kalidad na teknikal nga edukasyon ngan pag-aabrihin bagong oportunidad para panginabuhi ngan pag-uswag ang lokal nga ekonomiya. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Basic Sign Language Training gindumara sa Bundusan Palapag Northern Samar como parte sa pagsalinurog sa National Disability Rights Week 2025 sa detalyadong report ni Susette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Sa pagsalinurog sa National Disability Rights Week 2025, nagdumaran LGU Palapag sa Basic Sign Language Training sa pagpamuno sa Persons with Disability Affairs Office o PIDAO nga may tema Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Tinguhasan aktibidad nga mapabaskog ang kangayan sa serbisyo, pinaagi san pag-edukar san publiko, mahitungod san panginahanglan san mga may kakulangan sa pamati ngan komunikasyon. Ginpaangbit sa aktibidad ang mga impormasyon parte sa paggamit sa Filipino Sign Language, kahimtang sa mga estudyante nga may communication difficulty ng mga teaching resources para sa mas inklusibo nga edukasyon. Nagpapakita ang ini nga paningkamot san padayon nga dedikasyon sa LGU Palapag sa pag-ugop ng pagserbisyo sa tanan, labi na sa mga tawo nga may disabilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Susette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat sa nimo report, Susette. Good morning, Eastern Visaya. Tingog Party List nagpadangat hinbulig pinagihan DSWD Food Assistance Program habuntog hiton San Policarpo. Para sa detalya ni report ni V. Gumban. Radyo Pilipinas Report. Por lo menos 550 nga benepisyaryo ang nakakarawat hinayuda, hailaro man DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation Food Assistance Program, kunin kada sa inakakarawat hin 25 kilos nga bagas, nga ginpadangat ang tingog party list, pinaagi ang pakipagsumpayan ha LGU San Policarpo. Ginpasalamatan naman ang mga benepisyaryo ang tingog party list kapag padangat yung serbisyo hakatauhan na binaha ang mga aadaha kakurian. Ang nasabi nga yuda indako nga bulig para ang pagatubangan kada adlaw nga panginahanglan han mga pamilya. Sumala kan Erwin Alarco, representante ang tingog party list, padayon na nila pa ng kamot ang paghatag bulig ang mga kablas nga noray kapas sa ira distrito, kasumpayan ira panuyo nga madangat ang serbisyo tubtub ang mga kabaranggayan. Ang lokal nga gobyerno ng San Policarpo, hapangunguna ni Mayor Menlo Nicart, inagkapadayon na niya panawagan para mas haluag ng kooperasyon ngan pakig-usahan mga national government agencies basi matagan hinira panginanglanon ang mga San Polihanon. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visaya. Usa ka amahan gipatay sa iyang anak sa barangay Dagsa, lungsod sa Sugod, Southern Leyte. Para sa detalya niya report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Sa balitang lokal, usa ka amahan gipatay sa iyang anak.
ug human sa pagpatay milayas kini. Nahitabo kini sa maaging adlaw sa Barangay Dagsa ning lungsod sa Sogod sa may 1:45 ang takna sa hapon. Ang amahan nga gipatay na ilhan nga si alias Ale, 54 anyos ang panuigon, minjo ug mag-uuma. Ang suspetsyado ang iyang anak alias Mike, 27 anyos ang panuigon, ulitaw, way trabaho ug residente gihapon sa maong barangay. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga may samay 2:00 ang takna sa hapon, nakadawat og tawag ang Sogod Municipal Police Station sa chairwoman sa Barangay Dagsa nga usa ka pagpanigbas ang nahitabo didto. Misanong gilayon ang elemento sa kapulisan sa Sogod alang sa investigasyon sa inisyal nga nakuha sa MPS na sayran nga kalit lamang nga naghimo og kagubot o gipangguba ang ilang mga kabtangan sulod sa ilang panimalay. Sa dihang ang iyang amahan misulod sa ilang balay aron unta badlongon ang iyang anak nga matud pa nagwild o nang hasi aron na pakalmahon kini apan kalit lamang nga gipanigbas sa anak ang iyang amahan sa magkadaghang higayon gamit ang 30 pulgada nga gitas-on nga patag nga putaw nga bar nga nailhan nga balis. Naigo ang amahan sa iyang kamot ug ingon man sa iyang naong. Ang biktima gidala gilayon sa Corompido General Hospital aron unta patambalan apan gideklarar kini sa attending physician nga si Dr. Andrew Corompido nga dead on arrival. Ang suspetsyado misibat padulong sa bukid. Sa pagkakaroon nagpahigayon na og follow-up investigation ug hot pursuit operation ang mga elemento sa Sogod Municipal Police Station alang sa posibleng pagkasikop sa miikyas nga sospetsyado nga ijar usab nga kaugalingong anak. Balita gikan sa Sogod MPS para sa Bagong Pilipinas, Gemma Distriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras may ada na lakita 9 minutos ug sa mag alas 9 haaga. Dugang nga balita tika nga Radyo Pilipinas sa Borongan. Department of Health Eastern Visayas mahugot nga nagpapahinumdum ha publiko kontra ang hand, foot and mouth disease. Ang detalyihan report tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Habot na itong paraan nga pagkita sa itong kaso hand, foot, and mouth disease or HFMD hariyon, utro nga gimpahinomdom ang Department of Health Eastern Visayas, Center for Health Development and Publiko, nga magpabiling nga alerto, may hibarong ang responsable, agud maproteheran ang kalugaringan na pamilyang ng komunidad kontra hining nga sakit. Ininsubahig yung pagawas ng Public Advisory No. 2025-06 sa Department of Health Eastern Visayas, kakalip nga adlaw Hulyo 21, 2025. Ang HFMD na sa nakakahawang nga viral disease nga kasagaran nakakaapekto mga bago nga ginanak ug kabataan bisan kun kasagaran mild, self-limiting and diri nakamamatay, imposible lagi hapon magdurot hin seryoso nga komplikasyon sugad hin meningitis, encephalitis ngan polio-like paralysis kun diri mapupudngan. Para maiwasan nga malakbatan hini nga sakit, ginaaghatan publiko nga sundon ang mga sunod. Magpahiari ito nagsab ngan tama nga paghugasit kamot gamit ang malimpyo nga tubig ngan sabon or alcohol-based sanitizer. Iwasan ang pagigihramay mga personal nga butang sugatan kutsara, baso, tuwalya, ngan iba pa nga kagamitan. Linisan nga ni disinfectant mga kwarto, eskwelahan, mga kagamitan ngan iba pa gamit in household disinfectants. Kumonsulta gilayon ha pinakiraning health center kung makaabat hin mga sintomas. Largog isolated mga may sakit para maiwasan ang pagkahawa iba. Ngan siguraduhon nga magpapabilin habalayan mga bata nga may sintomas ngan diri hira nga dahirain kahuwasan ug diri anay makiholubilo nga dahiton kadamaan. Dugang pa nga pahinamdumhan DOH nga maging ikmat ngan responsable ha pagproteher iton aton panlawas. Impormasyon na hikay pinaagihan DOH Eastern Visayas. Para Bagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Duwag ng mga ospital sa Northern Samar mag-saserve nga bag-o nga HIV treatment hub sa Rehiyon 8. Sa detalye na balik sa Charmaine Pirito sa iya report. Radyo Pilipinas report. Opisyal nga ginkilala como bag-o nga HIV treatment hub sa probinsya sa Northern Samar ang Allen District Hospital ngan Gregorio B. Tan Memorial Hospital. Ini nga pagkilala nagpapakita sa eradikasyon ng pagsunod sa mga pamantayan nga ginsat sa mga health authorities tungod sini
Tulunin na ang HIV treatment hub sa probinsya na nagdudugang san kapas san serbisyo panlawas para sa mga residente. Libre ang gina-offer ng mga serbisyo sugad san HIV counseling ng testing, consultation para sa sexual and reproductive health, pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis, ng libre nga kondom nga panilipod kontra STI. Samtang padayon naman ang paningkamot sa Biri District Hospital nga makabot ang treatment hub status. Kung maaprobaran, mao ang magiging siyahan nga Island District Hospital sa Region 8 nga magiging treatment hub. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa main sa Nemo Report. Good morning, Eastern Visayas. Serbisyo karavan nakabulighan gatos-gatos nga mga residente haduduha ka hirayo nga bugto hiton Salcedo. Para sa detalye na report ni Ma'am V. Gumban. Radyo Pilipinas Report. Gatos-gatos nga mga residente haduha nga hirayo nga barangay habungto iton Salcedo Eastern Samar ang nakabenepisyo tika nga gobyerno probinsyal, munisipal nga national government agencies hagin buhat nga serbisyo caravan hapanguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Verdone tidahan Hulyo 17. Ang aktibidad amon pinakasyahan nga serbisyo caravan hailaruman i-administrasyon nga ginbuhat haisla hiton maliwaliw nga barangay Butig Salcedo. Sumula ang Governor R.V. Verdone ang katuyuanan ng serbisyo caravan amo ang pagpahiranihan mga serbisyo ang gobyerno hakatawhan. Ginagat liwat niyan mga residente nga diri mahadlok pag-avail han mga serbisyo nga ginhatag ang gobyerno. Nagpahibaro liwat si Governor Verdone nga may plano ang probinsya nga magpatindog hin boardwalk tiga nga barangay Kantumoha padulong ha barangay Maliwaliw. Hakin buhat nga halipot ng programa gintagan hinigayon ng mga national nga probinsyal nga ahensya nga magpresentaran ila mga serbisyo, programa nga proyekto ha publiko. May 104 nga panimalay barangay Maliwaliw ang kintagan hin medical kits, samtang 90 nga panimalay barangay Butig ang nakakarawat hin parehong ayuda. Samtang 120 nga residente ha barangay Maliwaliw, 169 na barangay Butig ang naka-avail han libre nga medical consultation nga mga medical services. 24 nga residente ha Maliwaliw, kan siyam ha Butig ang nakakarawat in dental services, ngan 7 nga kabataan ha Maliwaliw, ngan 6 nga kabataan ha Butig ang naka-avail ng serbisyo han libre nga tuli. May 2 libre nga binhi o seeds, libre nga haircut ngan pedicure ang ginpahamtang ha serbisyo caravan ha duduwa nga barangay. Usahan mga benepisyaryo hi Renato Macasa, usa nga parag-umati ka nga barangay Butig ang naka-avail hin libre nga binhi nga medical check-up. Nagpasalamat hiya ha nasyonal nga probinsyal nga gobyerno nga personal nga naghatag han mga serbisyo ha ira barangay. Ang serbisyo caravan in usa nga inisyatibo ni Anay Governor Ben P. Verdone kaupod ang mga nasyonal, probinsyal, nga lokal nga ahensya nga opisina para madaraan serbisyo ngadto ha mga komunidad, labi na mga hirayo, isla, ngan kabukiran nga barangay hiton probinsya han Eastern Samar. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Mga beneficiaries sa 4P sa Silago gipaubos sa capacity building session. Aniya si Aljon Malot magatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Subay sa pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month, gilusad sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRMO Silago Southern Leyte ang Resiliency Talks and Capacity Building Sessions sa naseran nga gisugdan ng kalihukan nitong Hulyo 15. Din target ni ini nga partisipante ang mga benepisyaryo sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4P sa matag barangay. Gitaho nga katambayayong sa MDRMO ang Bureau of Fire Protection kun BFP, Department of Social Welfare and Development kun DSWD o mga barangay local government unit. Nakasentro ang kalihukan sa pagpasabot sa mga impormasyon kabahin sa DRRM, Local Hazard Profile, Family Disaster Preparedness, Stories of Resilience, o Fire Safety. Di na sinati usab sa mga nisalmot ang pamaagi sa pagpatay sa kayo.
Nagatuo ang MDRMO nga pinaagi sa pagsangkap sa matag pamilya sa hustong hibawo sa mga ngayang buhaton panahon sa emerhensiya. Masiguro ang usa ka luwas ug lig-on nga komunidad. Ang ayang masayran nga mulungtad ang Resiliency Talks and Capacity Building Sessions karong Hulyo 22 nining tuiga. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat Aljun Malot sa imong report. At oras alas 8:59 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Nedbueno Jovic, Jean and V din hinamon na temporaryong tinatapos anawon partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan. Hataramdan, good morning Eastern Visayas para yan ang adlaw Martes, July 22, 2025. So ang ngaran nito na amon station manager Ate Rusta Rivera Abunda, bugos nga production team tikang kan Engineer Soca Beria, Pinpumida Dayan Camplon, ngan ha technical naman ha supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kaupod ni Eufem Bona Jr. Iniday sila Loso Bilizar, nasa rin da mga salamat inyo pakigusa, maupay nga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kung mga nakaupo dito sa control, sira Engineer Francis Marnie Balbas, si Juven LL si Ezra, ini ang iyo nakaupod Jean Navilon ng atong mga news contributors si Suset ng si Charmaine. Kami tanan nagbabasalamat sa inyong pamati, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat Sir Gina Vilon ug sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, Ate Daisy Bilizar ug atong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ug di Ma'am V Gumban ug atong mga kaubanan sa Philippine Information Agency Eastern Samar ug sa katibukan sa PIA Eastern Visayas pinagi sa atong regional head Sir Rayan Arinto Maadyo Buntag. Ug sa ngan sa katibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa among station manager Sir Dindo Alaras, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod o si Kuya June Antegra. Kini ang inyo nakauban Jevic Epis. Maging daghan kayong salamat. Mayong buntag pag-usab. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.